Police General Guillermo Lorenzo Rodriguez, Chief National Police, including those of the Police Force, Police General Rolando Estrada, Regional Director, Police General Office, for the Royal Honor. The Director, welcome Police General Officer Guillermo Lorenzo Tolentino Rizal, Chief, Philippine National Police. He is being accompanied by Police Brigadier General Rolando Miranda, Regional Director, Police Regional Officer, and Police Colonel Walter G. Lobo III, Chief Commander. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the press conference with the Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Illasar. To our Chief PNP, sir, we have here today our media friends from different parts of Panay Island in the Pro6 Press Corps. Before we proceed, the following are the rules for today's press conference. To our media friends, first, kindly introduce yourself. After that, you may ask one question and one follow-up question to our Chief PNP. Before we begin, we will hear an opening message from our Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Illasar. Sir, good morning. Yes, good morning. Before that, Troop Commander, naandyan kayo, so mag-tigas tayo nga at paluwag muna sa ating troops. Go ahead. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako'y labis na nagagalak na nandito ngayon sa Police Regional Office 6. Gaya ng bugit ko kanina, matagal na panahon, ako'y na-assign dito ng kahit sandalian lamang. At nandito ngayon bilang pasinayaan ang 120th Police Service Anniversary dito sa PRO 6. Even though ito dapat ay noong August pa, pero ngayon na nagkaroon ng konting maluwagang restriction, but nandito tayo observing grand protocols. Ito ko'y nagpapasalamat sa mga senior officers na nandito ngayon na kasama ko. Ang aking pagpunta dito ay bahagi ng role ng Chief of the Philippine National Police. As you all know, I assumed my office as the Chief PNP last May. At ngayong nasa ikalimang buwan ko na, in spite of since as early as June, I was invited already by Regional Director dahil gusto niya makita ko yung kanyang programa, itong kapatid program, hindi na bagay ng pagkakataon dahil nga sa ating pandemic situation. At ngayon ay natuloy na rin ako dito at bahagi nga sa aking isang obligasyon na ikuta ng aking mga major units at kasama doon ang Police Regional Office 6. Nandito tayo ngayon at kasama ko ang iba namin mga senior officers. Nakahanda kami sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa mga issues na napapanahon. Maraming salamat. Thank you, sir. The first to ask question is Ma'am Jennifer Rendon from Daily Guardian. Ma'am. Sir, good morning. I'm Jennifer Rendon from the Philippine Star and the Daily Guardian. So, sir, you mentioned in your speech a while ago about the billions of illegal drugs seized during previous operations. So, in relation to that, in 2016, President Rodrigo Duterte labeled Iloilo City as the most shovelized city in the country. So fast forward to 5 years as the Chief of the Philippine National Police, do you think we earned that label? So as far as Iloilo City is concerned when it comes to illegal drugs, saan po ba kami nakapwesto? Are we really the most shovelized country after 5 years? Or, what's your take on that? Well, unang-una, alam natin lahat at nasaksihan natin yan. Kahit kami mismo ang nasa servisyo before this administration, nakita natin ang malaking problema sa illegal na droga. And Bolas and our President had made us all realize itong problema ito. Kung yung dating sinasabi na kalagayan ng Iloilo noon, yung ulti ganun din sa napakaraming lugar sa buong bansa. Subalit sa loob ng 5 taon na nagsama-sama tayo, na pinagdaanan lahat itong mga programang ito, na bahagi din doon ay mga pagsubok sa amin. We've learned a lot of lessons. Pero I can say,
that not only Iloilo City, but almost all places in the country nag-improve yung sitwasyon in so far as drug is concerned. So hindi pa tapos ang problema. But we have seen itong naging resulta ng ating programa. In fact, sa aking speech nga kanina, 64% ang binaba ng krimen for the first 5 years compared to the 5 years before that. At yun ay alam natin, not only dahil sa pag-enforce natin ng ating mga batas, kung hindi sa ating kampanya against illegal drugs. So I can plainly say that Iloilo City, iba-iba ng sitwasyon compared with years ago. At yun din ang nakita natin sa mas marami, the entire Philippine national, the entire country with regard to our problems in illegal drugs. So is it safe to assume, sir, that Iloilo City was once one of the most shabualized cities or areas in the country? Well, hindi lang yun. Maraming iba. Marami noon na talagang marami shabu. You know, yung problema ng shabu, yan ang nakita natin, napalaking hamon sa atin kahit kung paman at hanggang ngayon. Pero kagaya sinabi nga natin, with all this effort, na hindi naman PNP lang ang gumalaw. This is a whole of the nation approach with all other departments. Ang ating PNP, kasama ng PDEA, doon kami sa law enforcement. But more than that, it is the drug prevention as well as drug rehabilitation and reintegration ang may mas mahalaga kung hindi man kapareho ng ating enforcement. And with this concerted effort of all the agencies concerned, pati ngayon, nagibahagi tayo para yung Iloilo City na tinugurian na kasama doon sa may malaking problema sa illegal droga, nakita natin ngayon ang malaking pagbabago. At we can say that the regional director, of course, nandito siya, pero kayo mismo naman, nasaksihan nyo kung paano pinagdaanan, hindi naman ng Iloilo, kundi ng ating bansa towards our dream na magkaroon tayo ng drug-free. Pero yun nga, hindi pa natin nare-reach yung drug-free, but we can say, drug-resilient na tayo insofar as our situation now is concerned. Sana lang gusto na mention mo, sir, na reduction of crimes by 64% and increase in crime solution efficiency to 49%. So are you saying, sir, that most yung mga patayan before are mostly solved? I mean, almost half of Not them necessarily. are solved. Kasi what I'm talking about is yung kabuuan ng mga krimen. Well, una, kagaya dun sa bakit ko yung sinabi na 64%. Kasi during these first 5 years, the index crime, this barometer of peace and order, crimes against person and crimes against personality, against property, nagtala tayo ng almost 400,000 index crime for the last 5 years. Napakarami niyan, di ba? Pero kung ikukumpare mo naman yan, doon sa 5 years before, 1.2 million naman. So, ang binaba niya is 64%. For crime na mga index crime, sinasabi natin na kung dati ang crime solution efficiency is 26%. Ito yung merong krimen, after investigation, nalaman natin kung sino ang involved dyan. And at least, one of them, na-arresto natin after makapag-file ng case. 26% yung dati. Pero ngayon, it's 49%. Meaning to say, 49%, sasabihin nyo, baba pa rin. Dahil sa bawat dalawang krimen, isa lang pala susunod nyo. Improvement yun from isang nasusunod sa bawat apat na krimen. So ito kasi yung sinasabi natin, probably, ang na-highlight kasi sa ating kapulisan, yung MESCA o yung sinampan. And we admit and we accept na may mga bugok sa aming hanay. Sino bang wala na organisasyon? But we are trying our best para linisin ito. We are 222,000. Pero yung sinasabi natin, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. So magkero 10, 20, 50 na tarantadong pulis, damay kaming lahat doon. But yun ang sinasabi natin na sa kabuuan, like in Piero 6, and yung mga rehiyon, itong mga probinsya, nakita ko doon kung paano sila maging disiplinado, tinitingnan ng mga tao. Pero yun nga, damay-damay na when it comes to some few bad eggs in our organization. Pasensya na, napahama Thank you, sila. sir. Thank you, sir. Next to ask question, Ma'am Ruby Silobrico from Panay News. Sir Robin Silverto Parang. As Chief PNP, you emphasize the internal cleansing policy that aims to repaint or this reputation of the police person. Bakit po sir patuloy pa rin yung mga
gambling, pagpabaril ng matinsinting tao, tutong, paano ma-address ng PNP itong problema? Alam mo, kagaya sinabi ko nga, ang PNP, just like any organization, hindi perfect organization. We are far from perfect. But we intend to professionalize, to improve the discipline of our Philippine National Police. Well, sinutulong natin itong napakasimple, very doable na intensified cleanliness policy. Kasi kalinisan yan eh. Nagsisimula yan, kalinisan sa sarili, kalinisan sa kagamitan, kalinisan sa opisina, kalinisan sa pag-iisip, kalinisan sa paglilingkod, kalinisan ng ating komunidad sa krimen. Kung meron pa rin nandyan na mga sinasabi nating mga pagkakamali, pagmamalabis, tulungan nyo kami doon. Dahil sa may mo pa ng ulan, hindi ko naman pinangarap na masolve ko talaga yan. Ang aking intention is that in my very short 6 months na stint, may pataas ang level ng kumpiyansa, ng tiwala at respeto ng ating mga kabayan sa ating mga pulis. Well, hindi namin sinasabi na, itong respeto, that is earned. Pero yun ang gusto namin na makuha sa inyo sa aming pakipagtulungan ng lahat. And just like what I said earlier, napakataas ng inyong expectation sa amin. Una, doble ang sweldo namin, ang taas ng sweldo. Itong biyayang binibigay sa amin. Ngayong pandemya, dito natin nakita, ang dami nating mga kababayan na nawalan trabaho, nagutom. And yet, ang mga pulis natin, kahit yung iba, work from home, kahit yung iba malatuba, buo pa rin ang sweldo, napakalalaking sweldo. Kaya hindi kami nagtatampo o wala kaming karapatan na ang inyong mga pagsita sa aming kamalian, yun po ay aming tinatanggap. And hindi kami mamapigil sa mga negative sentiments or negative feedback na ito. Just like what I said earlier, meron pa sa amin, pero tulungan nyo kami. Naglatag kami ng plataforma, itong isumbong, pinalakas na complaint referral, and monitoring system so that we can easily address yung inyong mga concern. Meron tayong e-access, itong pinalakas natin na pakipagtulungan dahil ngayong pandemya, nakita natin tumataas ang problema sa cybercrime. So all of these things, nagkaroon ng ugnayan para matulungan nyo kami na lalo pa namin linisin ang aming hanay. May pagkayo sa proceeds at pag-inspection ng mga police station. Anong rate yung may bigay mo sa proceeds? Well, kahapon lang ako dumating dito, napunta ko pa lang ay Iloilo City. Mamaya, pupunta ako sa ibang probinsya hanggang sa mga susunod na araw. Maaring alam nila na nandito ako at posible maglilinis yung mga yan. Pero ang paglilinis ng ating pasilidad ay hindi magagawa ng overnight lang. At yun ang gusto natin iparating sa ating mga kababayan. Na ang inyong pulis, yung disiplina, binibigyan namin ng importansya. Very basic. Pag nilinis ng opisina, but it's the reflection of the discipline that we have. At ako kanina, kahapon sa aking pag-ikot, sabi ko nga sa iyo, if that Station 5 represent yun ang standard ng PRO 6, ay sasabihin ko, very good with regard to cleanliness in the offices. Palakpan natin naman ang PRO 6. Thank you, sir. Next to ask question, Ma'am Dingging Housewife from IBC TV 12. Good morning po, sir. Dingging Housewife po from IBC. Sir, 2 buwan na lang po yung nakitira bago kayo mag-retire. Pwede nyo po kung sa inyong nagawa, nagawa nyo na po ba yung gusto nyo gawin? At kung meron pa kung naiwan doon, ano po yung gusto nyo pa sa natitirang 2 buwan po? Yes. Unang-una, wala man akong binabago sa aming programa. Andiyan ang roadmap natin. Kaya nga, pinili ko na lang yung bibigyan ng emphasis, pinasa ko dun sa konsepto mas madaling maintindihan so that our police will be inspired and motivated para isulong ang lahat na ito. Kumbaga, lahat ng aming ginagawa, pwede ipasok dun eh. Kagaya ng anti-criminality, cleanliness and community, internal cleansing program, cleanliness and the ranks. Nagbigay na lang ako ng bonus na very basic na nakakaligtaan natin cleanliness and the offices and the reflection of our discipline. Nasimulan natin itong mga long-term na ating pagbabago. The short-term, sinimulan po yan ng mga predecessor ko. At kasama ako doon sa kanilang mga pagsisimula niyan. Pero itong sinasabi natin recruitment process na sa tingin ko, magbibigay ng malaking impact sa aming organisasyon which will be appreciated and recognized by the people. Dahil ang bandang huli, kayo, ang taong bayan, ang makikinabang diyan sa aming maayos na recruitment process. Sinimulan na natin yan. We have recruited 5,000. In fact, doon sa aming lateral entry, itong mga pulis natin, mga PNCO, at ibang civilian,
na technical service na pwede silang maging lieutenants. Basically, recruitment pa rin yan eh. Ganun din ang ating pinatupad. Talagang pinarindigan namin. Walang palakasan, walang padrino system. Yan ang ating sinimulan na makikita natin ang bunga niyan probably on the years to come. But just the same, kahit sino pumalit pa sa akin, eh sa tingin ko, itong mga programang ito na dati nang nasa doktrina namin, ay dapat gawin dahil yan ang kailangan ng ating organisasyon para sa ating bayan. Sir, regarding po doon sa palakasan sa recruitment, no? Paano naman po kung si retired general o si upper class, tumawag ka regional director na ipasok yung kanyang pamangkin o kung sino lang Ang dami nang nangyari niyan. Wala. Tuyo. Di ba? Well, anong ang feedback ni Andy? Sabi niya, sir, buti meron tayong ganyan kasi matawag sa akin, sasabihin, sir, palis yan eh. Kay PNP kayo. Di ba? Alam niyo ba nang sa akin mismo sa opisina, eh meron kong mga security na unilateral, walang malakas na loob, nagsabi sa akin, sir, nag-a-apply po ako. Merong iba, natanggap, maraming hindi nakapasa. The point is, maiintindihan ng lahat, makipaliwanag lamang. Hindi natin masisisi ito mga retired generals at kahit kami, na meron kayong ipakiusap na ipapasok kasi nga, iniisip natin na kailangan nakakilala para hindi ma-stress. Alam niyo yung region director ko ng NCRPO, meron po tanong 300. Alam niyo nag-apply ko ilan? More than 4,000. Kasi yun yung bagong taas ang sweldo. Kung bibilangin ko ang referral, yung may reseta, more than 300 na. Ay, di mo kasama tayo mag-recruit, di ba? Tanggapin na lang yung mga yan. Hindi yun ang ginawa natin. Ano na lang ang tsansa ng isang probinsyano na walang kakilala? Wala. Kung gano'n ang mangyari. Doon ngayon mag-take advantage. Magsasamantala itong ibang pulis, merong ibang sibilyan na nagpapanggap na meron silang koneksyon. Tayo naman, ibang aplikante, kapit sa patalim para maging pulis lamang. Isasanda lahat, ibibigay lahat para maging pulis. At pag naging pulis, anong isipin niya? Babawi yun. Pumasok ka sa korupsyon. Sa simula pa lang, korupsyon na. Anong aasahan mo doon sa pulis na yun? Yun ang gusto natin binabago. If it will take years and decades para mabago lahat siya, so be it, simulan natin. Meanwhile, meron tayong mga short-term interventions and program na naandyan na. Kagaya ng mabilis na pag-iimbestiga sa mga pulis na nireklamo para kung sakaling may ebidensya after due process, tanggalin agad dyan. Hindi kami manginginig magtanggal ng pulis sa aming hanay. Ang daming gustong magpulis. Pero doon sa gusto naman na, doon sa mga infraction lang, pwede naman yan na pagbigyan pa. But the point is, gusto natin ipakita sa ating mga pulis the sense of accountability. Do what is right and legal. Yan lang naman ang binigay sa akin ating Presidente when I took my oath. At kung yun lang ang tutundin ng ating mga pulis, hindi kami maliligaw ng Diyos. Thank you, sir. Next, last question. Sir Free Anonas from Radyo Bandera, Iloilo. Sir Penty, magandang umaga po. I am Free Anonas po from Radyo Bandera, Iloilo. Nasabi niyo po kanina, sir, nearly retirement na po kayo and marami na pong nagawa si PNP Chief Guillermo Eleazar. Sir, but may I ask po kung ano po ang status ng mga pulis nung una sa PRO6 na nire-assign sa Camp Crame because of the alleged protector of illegal camps? Well, una-una, hindi ko sinabi, napakaraming ginawa. Mga programang ating isinusulong kasama ang lahat sa atin. Hindi ko alam specific sinasabi mo, pero kung may mga kaso, humaharap sila kaso. Alam niyo kasi sa atin, dalawang klase ang kinakaharap na kaso, posibleng harap na kaso ng ating mga pulis. Kasong kriminal at kasong administratibo. So, sa mga ito, kailangan meron complainant. Meron tayong documentation para i-file yan. With regard to administratibo, nasa police ngayon yun. At ang pinakamataas na sanction pwedeng bigay is dismissal from the service. Pwedeng demotion, pwedeng suspension, pwedeng reprimand. But in the case of criminal case, it's up to the court para magbigay ng kanilang hatol dyan. At kailangan natin ang prosecution na tinutulungan naman tayo ng DOJ. So lagi natin tatandaan, sa bawat kaso may corresponding investigasyon. At sa lamang yan, meron kami dyan na mga bagay na wala kaming control. But just the same, the PNP leadership, more than ever, kagaya ngayon, ang aming kooperasyon sa DOJ ay hindi matatawaran. Kasi only
At through that operation, we can show to the people na wala man kaming itinatago. At kung may pagkakamali, hindi namin paninindigan ang pagkakamali. Just like what I've said, in the broken windows theory, in the intensified clearance policy, maliit pa lang, dapat itinatama na. Kasi pag maliit na pagkakamali, pinanindigan mo, lalaki na lalaki yan, hindi mo na alam, puro kasi nung na lang gagawin mo. So maliit pa lang, halimbawa sa akin, ito, i-share ko na sa inyo, in the past 5 months, pag-isip ko sa umaga, ang daming issue para sa PNP. Eh sa akin, harapin ko lang yan. At pag may basingan, tanggalin yan. As simple as that. Minsan, ang daming tanong sa akin, ako naman, hindi ko naman alam, minsan, minsan ang ating mga aksyon, hindi naman naayon sa perfectong tama. Pero kung nagkamali, tanggapin ang pagkakamali, itama. Mas mandaga, maliit pa lang, itama na para hindi siya maging problema. So basically, your PNP, the PNP leadership will not tolerate wrongdoings among our rank. But just the same, our police personnel also deserve due process. Kaya sa akin, pag merong pulis na nagparatama ng mali at nalaman natin na mali ang paratang, ibibigyan natin ang protection niyan. Didepensahan natin yan. Pero kung alam natin sila nagkamali at napatunayan, ay talagang yan ang sinasabi natin na hindi namin kailangan sa aming namin. Thank you. Sir, last question, sir. Since mag-retire na po kayo on November 13, sir, may plano po ba si Chief PNP Eleazar na pumasok sa politika? Alam nyo, bukas na yung last day file, di ba? Nandito ako sa PRO6. Hayaan nyo na lang na itong aking trabaho na napaka-ikli na lamang. Alam mo, kulang nga ito eh. Di ba, 6 months lang. Iisang pa rin, hayaan nyo na lang na mag-focus ako dito. Tulungan nyo ako, ha? Magtulungan tayo. Yung ginagawa ng ating mga pulis, nakita natin kung paano sila mag-contribute at ako bilang kanilang ama ng aming gresyon. Nandito sama-sama. Kumbaga, laban nyo, laban ko, laban natin lahat. So the answer is no, sir. Thank you. Thank you, sir. To our media friends, considering the schedule of our Chief PNP, we will request one question each na lang po sa ating mga media friends. Next to ask question, Sir John Sala from JME TV. Sir John from GMA, sir. You mentioned that you've already intensified the internal cleansing and it's been there for a long time. Pero ang dami pa yung mga police dito po sa Western Visayas na involved recently in killings and at the same time illegal arrest charges. Ano po sir yung stern warning na lang natin, sir, sa mga police officers na wag din silang gayahin? Alam nyo, hindi kami exempted sa kaso. Yan ang dapat nating tandaan. Meron tayong umiiral na batas. Kaya nga, binigyan ng kapangyarihan at makinig ang ating mga pulis. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating batas, ng ating mga kabayan, para mag-enforce sa batas. Meron tayong baril nga eh. Yung baril na yan, pwede makasakit, pwede makamatay sa ating sarili at sa iba. So, nasa atin yan kung paano natin gagawin yan. Meron tayong batas, alam natin yan. So, hindi tayo exempted. Pag tayo nagkaroon ng mga pagkalamali, pananagutan natin yan. At nandito ang ating kapulisan, kasamang Internal Affairs Service, with the right evidence, with the visible evidence, and with the cooperation at tulong ng ating mga kabayan, iimbestigahan natin yan. But in regard to criminal cases, andyan ang ating DOJ para makasiwa siya. At pinaubayan natin yung mga concern nila. But pero sa amin, sa administrative case, ganun pa din. Haharapin nyo ang mga kaso kung meron kayong pagmamalabis. Nililinaw natin ang gusto natin tanggalin sa ating kapulisan, abusadong pulis at mga may utak kriminal na pulis. Hindi yan ang mga criteria about qualification na kinukuha natin sa ating faceless and nameless recruitment process. Nakatandaan natin yun. Kaya nga, nilalagyan natin ng mga QR codes yan kasi sa simula pa lang ang gusto natin malilista. Pero yung nasa loob na, manghinayang kayo sa servisyo nyo. Sa sweldong ibinigay sa atin. Dahil hindi kayo kukonsintihin ng PNP leadership kung meron tayong pagkakamali. May that serve as a warning to all of us. While I appreciate, we recognize, at kami nagpapasalamat sa lahat ng mga kabutihan at mga tamang ginagawa nyo, kasama nun ang matinding warning na hindi dapat tayo gagawa ng pang-abuso sa ating mga bayan na nagpapasweldo sa atin. Maraming salamat po.
Thank you, sir. Last two questions na lang po. Next to ask question, Sir Alvin Maxi from DMA Superalia. Sir, good morning. Sir, bago ka mag-retiro, ano ba po sa tingin natin ang pagtunan ng pansin ng PNP para lubos na masolusyon itong hindi maubos-ubos na iba na droga? Well, at siguraduhin sa droga, ikang droga, tuloy pa rin yung ating trabaho. At nakita naman natin ng ating drug enforcement group as well as all the territorial units na nagko-contribute ng kanilang mga accomplishments para dito. For the past months nga, itong last month, more than 6 billion worth of shabu na ito naman kasama ng PNP syempre sa pamumuno ng PIDEA. Kaya nga, ito nagkaroon kasi ng mas magandang operasyon at fusion ang iba't ibang law enforcement agencies under PIDEA. Ito yung aming natutunan doon sa unfortunate incident sa Quezon City na nagkaroon ng misencounter. Rather than palakihin natin ang issue ng hidwaan at tampuhan, si Director General Wilkins Villanueva at saka ako nag-usap kami. So, from this unfortunate incident, tayo ay lumabas na dapat mas lalong coordinated at lalong mas mataas sa ating resolve para once and for all, ituloy natin itong kampanya against illegal drugs. So, expect nyo na itutuloy pa rin natin yan. Pero all of these operations, all of our personnel are guided even before pa. Inuulit-ulit natin, we're guided by the adherence to human rights and our operations is within the bounds of the law. Any deviation for that, pananagutan yan. Pero siyempre, meron pa rin tayong due process na kailangan pagdaanan. Thank you. Sir, lastly, nakalapan mo tayo ng preparation natin sa susunod na election, sir? Yes, tama yun na ang ating Security Task Force for National Local Election ay nakalatag na. Ito'y pinamumunuan ng ating Deputy Chief for Operations at the same time yung Commander ng Joint Task Force Commission na si Police Lieutenant General Israel Efraim Dixon. Nakatutok siya dyan, kasama ang ibang ahensya. At kung pa man, naglabas na tayo ng mga guidelines. Alam nyo, hindi ba ito bago sa atin? Yan yung mga template na every 3 years, sinuhugot na lang natin yan. Pero nire-revise natin yan, kagaya na yun, may pandemya tayo. So meron tayong adjustment na ginawa on this new normal. In fact, bahagi ng ating security task force na yan, meron tayong task group on health management so that we will ensure that in the enforcement of these guidelines, sinusunod pa rin, hindi lang ng mga pulis, kung hindi ng ating publiko, itong ating protocol on these guidelines. Thank you. Thank you, sir. Okay na. Thank you very much, sir. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Thank you, friends. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you.